So ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Honda Prime Cycle Nasugbo na sa Batangas, Nasugbo, Batangas. So silipin natin dito yung bagong dating nilang Honda Beat. Yan 2023 model ano. Iba na yung itsura niya. Tapos meron din sila dito yung 50th anniversary ng Honda Philippines. Ito ganitong kulay. So ito yung tinatawag nilang tricolor, yung may blue, red and white. Tapos yung mags niya bronze. So ito yung 2023 model ng Honda Beat. So mapapansin nyo, iba na yung itsura ng headlamp niya, no? Mas sharp na siyang tignan. Tapos ganun din sa isa na yung 50th anniversary nila. So ang ganda ng kulay nan. Tapos andito pa yung isa nilang Honda Beat Premium, yung color white. Ito yung pinaka nagustuhan ko sa kanilang bagong model. Naka gold mags, white yung body color niya, tapos meron pang touches ng black. So yun, napaka premium ng itsura na. Tapos yung emblem niya naka-emboss. Yan, Beat. Ang ganda ng kulay nito, color white. Talagang napaka premium ng niya, ng bagong itsura niya. Tapos meron pa siyang mga parang pangil dito, no? Yan, napaka sharp ng design dito sa front end niya o dito sa pinaka headlamp. So tignan muna natin mga tol yung standard version. Ito yung kulay red daw yung standard version nila. Pero ang maganda rito, equip pa rin ng combi brake, ano? So ibig sabihin pag nag-press tayo ng rear brake, sasama na tong front brake ng mga 30%. So bali ang SRP nito ngayon dito mga tol sa Nasugbo, Batangas ay 72,350 pesos para dito sa standard version. At yung installment ang balak mo, mayroon itong minimum down payment na 3,900 pesos. At available mga tol 12 months hanggang 36 months. Mula dito sa cover ng niya dito sa handlebar. So ayun, meron palang Honda Beat na So almost same pa rin naman dito. Yan, may black tie dito, tapos ito red. Tapos meron siyang decals dito na Honda. Pagdating naman dito mga tol, yan, meron siyang B-shape. Ganun pa rin naman yun, sa previous model meron pa rin siyang B-shape. Pero ang naragdag dito, meron siyang mga edge. Yan. Tapos meron tayo ditong decals ng Beat. Yan, napakangas ng front end niya, no? Mas naging sharp looking na siya mga tol. Tapos ang maganda rito mga tol, diba dati yung old model, halogen bulb pa yung ginamit. So bali dito mga tol, naka LED na siya, no? Yan. Pero yung mga turn signals niya, bulb type pa rin. So napakangas talaga mga tol. Kung makikita nyo lang sa personal, no? Tapos pagdating dito sa front fender niya, same pa rin naman siya mga tol ng design. So talagang malaki yung pagbabago dito sa front end o dito sa headlamp. Pagdating naman mga tol dito sa side fairings niya dito sa front, so yun, yung decals niya may Honda, then dito naman Beat. Yan, talagang napaka niya, yung graphics niya ay parang kumbaga hindi tinipid. So yan, meron tayo ditong decals na combi brake. Then pagdating sa front suspension natin, yan, naka tayo rito, telescopic. Then pagdating sa sukat mga tol ng gulong nito, same pa rin naman sa previous model. So ang sukat mga tol nito ay 80/90 rim 14. Tapos naka tubeless na siya. Then yun nga pala mga tol, yung wheels niya o yung mags niya, niredesign na din, iba na compare natin sa previous model. So iba na yung design niya. Tapos pagdating naman sa brakes, yun nga, naka combi brake. Then naka disc brake tayo dito with single piston caliper. So ganun din mga tol yung decals niya dito, yan, may Honda tapos Beat. Ito naman mga tol sa side fairings niya dito sa likod, medyo iba na din to mga tol sa sa previous model, So hindi lang natin masyadong mahalata kasi yung size niya ganun pa rin, hindi naman siya lumapad o lumaki. Pagdating naman mga tol dito sa likod, yan, so halogen bulb pa rin siya mga tol. Ganun din dito sa turn signals. So maganda rito, integrated na, katulad din sa unahan. Ibig sabihin wala siyang nakalawit na mga flasher. So hindi tayo mag-worry na may isasabit na flasher dito kasi yun nga, integrated na yung design niya. Kasama na siya dito, compact na yung design niya. Then meron tayo ditong ilaw para sa plaka. Tapos meron siyang reflector for added visibility na rin lalo sa gabi. Then yan yung itsura ng rear fender niya mga tol. Tapos dito natin lalagay yung plaka natin. Tapos meron siyang decals dito na Honda, yan, sticker lang. Tapos pagdating naman dito sa rear suspension natin, yan, naka single shock absorber tayo dito. Then yung sukat ng gulong dito sa likod ay 90/90 rim 14. Tapos tubeless na rin yan.
Sa makina niya mga tol, gumagamit ito ng 110cc engine displacement, 4-stroke, single overhead cam air-cooled at naka-ESP na rin to, no? Tapos naka-program FI o fuel injected, kaya talagang matipid kumonsumo ng gasolina. Nakayang umabot ng 58.2 km per liter. Kaya naman itong mag-produce ng 8.7 horsepower at 7,500 RPM at max torque na 9.3 Nm at 6,000 RPM. So maganda rito mga tol, sa 2023 model, meron pa rin siyang kickstart, no? Para kung sakaling hindi gumana yung push start natin, so mapapaandar pa rin natin dito. So yun ang kinaganda ng may kickstart. And ito mga tol, ano, yung kanyang foot peg para dun sa ano natin, OBR sa back right. So goma yung ginamit. Pagdating mga tol dito sa meter panel niya, so ayan, ano, combination pa rin siya ng analog and digital. So ayan, makikita natin dito yung speedometer, then dito fuel gauge, odometer, etc. Then dito naman yung mga light indicators. Dito meron tayong echo indicator, turn signals, high beam, then yung check engine niya. So ayan, same pa rin naman siya sa ano, design nung previous model. Tapos sa mga switch naman dito yung electric push start. Then dito sa kabila high and low beam, busina, din yung turn signals. Tapos meron tayo ditong emblem ng Honda. Yan yung logo niya. Pagdating mga tol dito sa sasiyan niya, naka mechanical key shutter tayo dito, no? So dito na rin natin i-open yung upuan. Yan, pipindutin natin dito. Tapos meron siyang key shutter, no? Kahit paano safe yung motor natin. Then ito mga tol, no? Yung isa pa sa nadagdag, meron siya ditong power socket, no? So kailangan lang natin bumili ng ano, yung pinaka charger niya, no? So mura lang naman yun sa Shopee. Siya USB port power socket siya. Tapos ano siya, 12 volts. So yan, ano, hindi na tayo malolobat, lalo na sa mga delivery rider. So pwedeng pwede ito, ano, hindi na kayo magpapa-install ng charger. So meron na siya, bibili na lang kayo ng ano, ng pangsaksak dito. Tapos ang maganda rito, meron siyang cover. So yun nga lang, wala tayong mailalagay dito. Kapag nag-charge kayo, nakabukas lang to. So dito natin lalagay yung cellphone sa kaliwang packet, ano. So yan, medyo malalim naman. So maganda sana kung ano, pwede pa rin lagyan to, ano. So yan lang yung space niya. Basta maganda niya, may cover. Then dito naman mga tol, yung hook niya nasabitan ng ano to, yung mga pinamili natin. So siguro mga 1 kg lang yung capacity nito. Tapos samahan mo pa ng floorboard. So pwede rin natin na paglagyan ng mga pinamili natin o mga extra baggage. Medyo malawang siya. So, talagang napaka-useful nito mga tol. Tapos nandito yung location ng battery natin, dito sa loob na to. Tapos ang maganda rito, meron siyang anti-slip. May grip siya na para hindi madulas. Then isa sa safety features mga tol, itong stand niya na kapag ano, yung side stand niya kapag nakababa, hindi siya andar. So kailangan nakataas yan. So safety features yun ng mga scooter. Then yung isa pang features niya mga tol, dito sa brake niya, dito sa kaliwa o yung rear brake niya, meron siyang brake lock. Ayan. So magagamit natin ito sa mga incline na kalsada. So press lang natin, yan, naka-lock na yung brake niya sa likod. So magagamit natin yan kapag sa mga palusong na kalsada ay pumarada tayo. So hindi siya basta-basta abante o atras, kasi nakalock yung brake niya sa likod. Yan. Tapos pag i-release natin, press nyo lang ulit, mare-release na yan. Pagdating naman mga tol sa upuan, ano, so okay naman siya. Hindi naman ganun katigas yung cushion na ginamit. Kaya lang talagang medyo may pagkamanipis din yung cover na ginamit. So pwede nyo sigurong gamitan to ng ano, o magpalit kayo ng aftermarket na seat cover para mas umangas, diba? And sa ilalim naman mga tol ng upuan na ito, meron tayo ditong mas pinalaki ng under seat compartment na may 12 liters capacity. Then sa tabi niya mga tol, andito yung gas tank natin at mas pinalaki na rin ni Honda yung tangke nito mga tol. Kung dati 4 liters lang siya, ngayon ay 4.2 liters capacity na siya. Pagdating mga tol sa seat height niya, hindi naman siya ganun kataas. Meron lang tong 742mm, kaya goods na goods to mga tol, lalo na sa mga lady rider natin dyan. Then meron itong ground clearance na 147mm. Then ang bigat nito ay 90 kg. So yan mga tol, yung standard version ng 2023 Honda Beat 110 Fi. Kaya sa mga malapit lang sa location na to dito sa Nasugbu, Batangas, kung naghahanap kayo ng ganitong model ng Honda Beat, yung 2023 model, visit lang kayo dito sa showroom nila dito sa Nasugbu, Batangas. Malapit to mga tol sa McDonald's Nasugbu. So hanggang dito na lang muna mga tol. Kung nagustuhan mo tong video na to at kung nakatulong sa iyo, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.